Good morning mga kabarangay. Ayan, kain po tayo ng masarap na chicken empanada na sarili kong gawa. Kalimutan natin pansamantala ang mga stress sa ating buhay dahil sa mga digmaan, lalo na sa Israel, at gayon din sa mga agresyon na ginagawa ng China sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Huwag natin kalimutan maging prayerful pa din. Dahil sa feast day celebration ng Immaculate Conception, walang pasok kaya kompleto ang aking pamilya. Naisipan ko magluto ng chicken empanada. Maaring mapunahan nyo po, kumakain ako ng nakakamay. Malinis po aking mga kamay, sinasabon ko pong maigi. Ayan po ang ating mga ingredients. Siyempre meron tayong all-purpose flour, meron tayong diyang milk powder, may butter, ayun, meron tayong paminta, at katamtamang laki ng carrots at saka ng patatas. Meron tayong itlog at raisin. May sibuyas at bawang, siyempre merong oyster sauce. Naka-ready na rin yung salt, sugar, at seasoning. Siyempre, chicken. Kasi chicken empanada gagawin natin. Joke. Ilagay natin sa mixing bowl 2 cups ng all-purpose flour. Tapos 1/2 cup ng milk powder. 1/4 ng butter. Ayun o, halos 1/4. Or kulang ng 1/4. Tansyado lang. Pagkatapos dudurugin natin doon sa mixing bowl yung butter doon sa all-purpose flour at saka sa milk powder. Nilalamuta ko lang, no, mga kabarangay, malinis po talaga ang aking mga kamay kasi sinisigurado ko po na malinis sa aking gagawing chicken empanada dahil pamilya ko po ang kakain, pati siyempre ako. Hindi pa kasi ako sanay doon sa nagsusuot ng plastic gloves. Siguro makakasanayan ko rin. Tapos yung egg, siguraduhin natin na hindi bugok kasi diniretso na natin dun sa mixture. Tapos ayan, ihahalo ulit, lamutak ulit, sige lang. Isama na natin yung sugar, yung salt at saka ng seasoning. Tapos halo ulit, basta't kailangan halo na wala na tayong masasalat na mga buo-buo na butter at saka ng egg. Tapos unti-unti habang hinahalo natin, lagyan natin unti-unti lang ng water. Sa ganitong karaming mixture, halos kalahating baso na maliit ang nagamit ko na water. Ayan o, tuloy lang sa pagmasa. Kailangan kasi tansyado natin yung water, hindi pwedeng basa ang ating dough. Tuloy lang sa paghalo hanggang sa maging pantay yung na-absorb ng water na medyo hindi siya basang-basa, dapat medyo matigas ang ating dough. Ayan, halos pantay na-absorb na lahat ng water yung kabuuan ng ating dough. Kaya ilagay muna natin siya sa plastic na nakabalot. Para habang piniprepare naman natin yung ibang ingredients, hindi siya matutuyo. Ayan yung chicken, 200 grams yan na laman ng chicken. Hiniwa ko sa maliliit. Ayan mga kabarangay, pagkatapos natin gamitin yung kutsilyo at saka yung sangkalan doon sa karne ng manok, kailangan hugasan natin siya, pwedeng i-disinfect para hindi magkalat yung mikrobyo katulad ng salmonella bago natin sila gamitin sa iba pa. Mga kabarangay, yun nga palang carrot at saka ng patatas, hindi ko po yun binabalatan, binabrush ko lamang at tinugasang maigi kasi yung balat po nila ay sagana sa fiber at bukod pa dyan, syempre para iwas basura. Ayan po, sibuyas at bawang, pati ba naman yan? Ituturo ko pa kung paano hinihiwa. Joke lang. Ayan mga kabarangay, nag-enjoy ako sa paghihiwa ng carrots at saka ng patatas. Medyo nakakapagod pero talagang natatakam po ako at na-excite ako sapagkat ang kakain nito ay ang buong pamilya ko. Dapat maliliit din ang hiwa kung paano ko hiniwa yung manok, halos ganon. Ayan na, carrots at patatas pwede pagsamahin lang. Ready na yung frying pan, stainless ang ginamit ko. Meron namang ordinary, kaya lang mas gusto ko yung stainless. Sa paggigisa ng mga ingredients, ang ginamit ko dyan ay olive oil kasi gusto ko walang kolesterol ang kinakain namin. Ang bango ng bawang at sibuyas kapag ginigisa sa olive oil. Tapos yung chicken, maririnig mo yung pagsirit ng mainit na kawali at maaamoy mo na nakakasigurado ka na masarap siya. Kasunod na din yung carrots at saka ng patatas kasi medyo matigas yun. Dapat sabay-sabay na sila maluto. At pati mga ibang ingredients, isabay-sabay na natin. Yung ganito karaming mixture, sapat na yung isang maliit na sachet ng isang brand ng oyster sauce. Huwag na tayo magdagdag ng asin o kaya konting na lamang seasoning para mas masarap. Mga kabarangay, nagtunaw pala ako ng all-purpose flour sa baso. Tinansya ko lamang yung water kasi yan yung gagamitin natin para maging sticky yung ating chicken empanada.
Mga kabarangay, matapos na maluto yung ingredients ng ating chicken empanada, nire-ready ko na dito yung molder at saka yung tray. Ang tray lalagyan ko lamang ng kaunting-kaunting olive oil para hindi dumikit yung ating chicken empanada. Siguro tataka kayo bakit merong tray. Kasi po, ang aking chicken empanada ay oven bake. Hindi po katulad nung aking binibili sa commercial na piniprito nila. Kaya hindi namin lahat nauubos kasi ayaw namin kumain ng sobrang makolesterol. Ayan po, simulan na natin. Hanggang ngayon nakakami pa rin po ako. Pero sinisigurado ko po sa inyo na malinis po talaga yan. Pati po yung tiles na aking pinaglalatagan ay bago po yan. Hindi po yan nagamit pa. At sinabon pong maigi yan. Kaya't sigurado ako na malinis lahat ang aking ginagawa. Papahira ng kaunting all-purpose flour yung molder para hindi dumikit yung ating dough. Pagkatapos ilalapat siyang ganon at lalagyan natin ng mahigit isang siksik na sa kutsara ng ating mixture ng chicken empanada. Pagkatapos lalagyan natin ng raisin. Hindi ko hinalo yung raisin para bilang natin yung nailalagay para kasi yung iba ayaw kumain ng maraming raisin. Ayan na po, meron na tayong nagawa. Ayan, ang ganda. Alam ko marami talaga mga eksperto na gumagawa ng empanada at talagang masasarap naman. Pero ito pong sa akin kasi ay trial and error. Kaya kung meron po kayong nais na sabihin, mag-comment lamang po kayo. Ayan po, sa ganong karaming mixture, nakagawa po ako ng 12 pirasong ganyan. Pagkatapos po gamit ang tinidor, bubutasan po natin ang ating mga nagawang chicken empanada bago natin ipasok sa oven. Preheated na po ang ating oven sa 150 degrees Celsius. Ibibake na po natin ang ating chicken empanada. 10 pa lamang po yan, yung dalawa na iwan pa. At 30 to 45 minutes. Depende kasi i-check naman po natin kung luto na siya. After 20 minutes, dapat baliktarin natin yung ating chicken empanada. Bakit kailangan baliktarin? Para maging pantay po yung pagkaluto ng ating empanada. Balik ulit sa oven sa ganong init, another 20 minutes. Hahanguin na kasi luto na at nananabik na ako. Talagang naaamoy ko na yung napakasarap na empanada. Ayan na po. Amoy pa lang. Talagang gustong-gusto ko na siyang kainin. Kaya lang siyempre mainit yan. Kaya nga ginagamitan natin ng sandok. Ayan na po, kakain na po ako at mamaya-maya ay kakain na po ang buong pamilya. Sana naibigan po ninyo. Doon po sa mga gumagawa po ng chicken empanada, ang napanood nyo po ay sarili ko pong version. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana na-enjoy nyo. Sana mag-subscribe na rin po kayo sa Altoveros TV. Huwag kalimutang na i-click ang notification bell. Pwedeng mag-like, pwedeng mag-comment. Pwede rin i-share. God bless all of us.